Po ay magpapasimula na ng ating gawain dito sa tahanan ni Ate Lini. Pangungunahan po tayo ng panalangin ni Ate Beth. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you po kami para pakinig pa at malaman pa ang ilalim ng tunong Biblia. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakataon na malapit akong ginagabay. Araw-araw tayo buhay. Lagi po kami nagpapasalamat sa inyo dahil napakabuti. Maraming salamat po sa lahat. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Okay, ngayon naman po, bago tayo magpasimula, ay makakarinig tayo ng isang magandang awitin. Walang iba, si Ate Lisa. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, higit kong niloko ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, higit kong niloko ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong
kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagpaluhod ang mahaling hiyas, higitong ginoko ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga sarili sa napakahalagang ating mapapakinggan. Ang salita ng Diyos. Sa Friday po, ang magsasalita sa atin ay si Ate Lene. No, sa Friday. Ngayon, Wednesday, si Ate Ana. Okay po, Ate Ana. Umpisahan nyo na. Atin po ngayong pag-aaralan ay ano ang dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Ang teksto po natin ay sa Filipos 2 verse 1, Filipos 2, chapter 1 verse 5. Very good. Kompleto ha. Mayroon ng title, mayroon pang text. Yan ang tama ha. Ito po. Yung una po na dapat nating malaman bilang magkakapatid sa pananampalataya ay ang kagalakan. Isahin po natin sa Filipos 2 verse 1. Kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Kaya po dapat alam po natin na hindi maganda sa magkakapatid sa pananampalataya ang laging tulala, parang wala sa sarili, hindi mapakali, hindi mapalagay, parang suplado, gano'n, lagi nakasimangot, walang kagalakan. Dito, walang kagalakan, lagi may problema ang iniisip, laging kahirapan at mga alalahanin ang mga iniisip at bukang bibig. Walang kagalakan dito. Kung tunay po tayong Kristiyano, hindi po pwedeng makita sa atin na wala tayong kagalakan. Kailangan tayo po ay isang mananampalataya sa Panginoon. Kailangan makita po sa atin ng Panginoon na lagi po tayong may kagalakan sa ating buhay. Kasi po bunga ito ng Espiritu Santo na nasa atin na. Sabi nga po dito sa Galatians 5, chapter 22, verse 22, 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, katapatan, kayunahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa ganito. Ito nga ang dapat makikita sa atin bilang tunay na mga Kristiyano. Ayon naman po sa Filipos 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ibig sabihin po nito, kaya ano po ang dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya? Una nga po ay ang kagalakan. Ngayon po, pangalawa naman po ay ang pagkakaisa. Kailangan po may pagkakaisa po tayo. Sabi po sa Filipos 2, chapter 2,
Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Magbuklod sa pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Sa sinasabi po dito, sa mga magkakapatid sa pananampalataya, dapat meron tayong teamwork. Sa teamwork, nire-respeto mo yung kakayahan ng bawat isa. Sa teamwork, alam mo kung saan kalulugar, sa teamwork dapat flexible ka. Sa teamwork, mahalaga ang makinig at sumunod sa bawat isa sa atin. Ano ba ang mga hadlang na makakasira sa pagkakaisa? Ito po ang mga hadlang na makakasira sa pagkakaisa. Una, yung tinatawag na Christianism. Walang ibang iniisip kundi mampuna sa mga kapatid. Hindi siya mamuna sa mga galaw ng ating mga kapatid. Pangalawa, yung demanding, kung ano-ano na lang ang nakikita sa church. Utos dito, utos doon. Lahat na lang sa church hindi nagugustuhan. At pangatlo ay yung tinatawag na judgmental. Para bang bata ang tingin mo sa kanila na hindi marunong magpasya o nag-isip. Hindi tama ang pasya, mali ang mga ginagawa mo sa kanilang mga mata. Yun po ang pangatlo, ang judgmental. At pang-apat ay yung tinatawag na over familiarity. Pag sobra sa close, yung close na close mo yung isang tao sa church, parang nawawalan ng respeto, yung bang sinisigawan at inuutos-utusan. Pang-lima po ay tinatawag na betrayal. Akala mo kasama mo pa, lagi mo siyang kasama, yung pala sinisiraan ka na sa iba. Ang mga ito, ang mga malaking hadlang sa tunay na pagkakaisa, kaya nga naglagay ng leader ang Panginoon sa church para magkaisa. Dahil ang gusto talaga ng Panginoon ay ang pagkakaisa ng isip at puso. Ayon po sa Efeso 4:11 verse 11-13. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang ibang mga evangelista at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Maging ganap ang ating pagkatao ay sa pagiging ganap ni Kristo. Ang pangatlo naman po na dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya ay ang pagpapakumbaba. Sabi po sa Filipos 2 chapter 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad o pagsariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Turing ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Sa mga magkakapatid po sa pananampalataya, iwasan po natin yung pagmamayabang, pagalingan, katalinuhan, pagtitiwala sa sarili. Dahil sinasabi po sa Kawikaan 3:5-7, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain, sila nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa inyong mga tatahakin. Tawag mo ay huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumaya ka sa kasamaan. Kaya nga po, ang dapat po sa atin ay pusong mapagkumbaba. Yung tinatawag na
open heart, open mind. Huwag po natin ipilit sa church ang gusto mo kung hindi naman gusto ng leader mo o ng pastor mo. Baka magkakagulo lang kayo kung ipilit mo ang gusto mo. Tandaan po natin, ang bawat iglesia ay may pastor. May kanya-kanyang leadership. Yan at ang kanya-kanyang pagdidisiplina, pangangalaga, at strategy. Meron kasing tao na lahat ng churches ay pinupuntahan niya pero hindi tumatagal. Walang nagugustuhan, pinipintasan yung mga leadership. Pag ganito po ang isang tao ay magkakaproblema sa Christian lifestyle niya. Wala siyang napakahalaga po sa magkakapatid sa pananampalataya ang mapagpakumbaba. Ang apat na dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya ay ang pagmamalasakit. Sabi po sa Pilipos 2 verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang tunay na pagmamalasakit ay hindi pagkokontrol sa inyong kapatid. Hayaan niyo siyang mamuhay ng malaya, magpakasaya ng malaya, mag-share ng kanyang mga problema. Hindi yung concern o magko-comment ka sa mga sasabihin nila o i-judge natin sila na ikaw kasi mali ka, kasi yan tuloy napahamak ka. Hindi po dapat ganyan sa atin, sa sasabihin natin. Ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa ay ang tunay mo sila sa salita, turuan mo sila ng salita ng Diyos, protektahan mo ang testimony ng iglesia para sa pagkakaisa ng church. Turuan ng devotion para maging mature. Turuan ng paggalang, turuan ng pagpapasakop sa church. Turuan tumulong, magbigay at magpasaya at iba pa. Dapat po meron po tayong tinatawag na empathy. Empathy is awareness and understanding of the feeling, emotions, and behavior of another person. Halimbawa po, papasok ka ng church, doon mananambahan. Ang church ay mayroong pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan. Pagmamalasakitan, tinaguyod ng pastor ng mahabang panahon. Pinaghirapan ng pastor ng mahabang panahon para lang lumago ang iglesia. Pagkatapos gugulitin mo lang. Hindi mo gusto ang programa, ang mga strategy, ang statement of faith. Maghahari-harian ka. Hindi mo naman alam kung ano yung dinaranas ng paghihirap ng pastor at mga leaders sa church para lang lumago ang iglesia at ang pagsasama-sama. Kaya po mga kapatid, dito po sa church, hangad natin yung pagmamalasakitan, hindi ang siraan at pagalingan, kundi yung tatakbo ang iglesia ay may kapayapaan. Kaya nga po, ang dapat na makita sa atin bilang mananampalataya, bilang magkakapatid sa pananampalataya ay una, kagalakan, pangalawa, pagkakaisa, pangatlo, pagpapakumbaba at ang pang-apat ay pagmamalasakit. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, huwag nating hayaan na nakawin ng dyablo ang ating kagalakan sa paglilingkod. Para panatilihin natin yung pagkakaisa, maging maunawain at magpakumbaba, at ipakita natin ang ating tunay na pagmamalasakit na walang hinihiling na kapalit. Maraming salamat po. Wow. Ayan, thank God. Pwede nang i-message. Ang daming matututunan mo, di ba? Ang daming, kasi actual yung sinabi mo eh. Nakikita mo eh. Ay, kita nyo, actual. Tama. Pero wala kang pinapatamaan nun, ha? Wala po. Wag lang sa babanggitin na si Walang ganito. pangalan. Wala.
Yan ay general. General yan. General yan. Sa atin. Pero napakaganda, di ba? Ano ba yung una mong sinabi? Dapat ay may kagalakan ba yun? Kagalakan, number 1. Yan ay binasa mo sa Galatia chapter 9, verse 22-23. No? Di ba? Una, pag-ibig, katapos kagalakan, kapayapaan. So, napakahalaga ng magalakang lagi. No? Yung binasa mo magalakang lagi. Bakit? Kasi mababasa rin sa kawikaan, no? Na ang taong malungkutin, madaling mamatay. At ang taong masayahin, nakakagaling na, hahaba pa ang buhay. Bakit ko sinabing nakakagaling? Nasa Proverbs yan, kawikaan. Bakit nakakagaling? Di ba? Ang kausap mo ngayon ay palatawa, parabiro, tawa ka rin ng tawa. Nawala yung stress. Pag tawa ka ng tawa, ay, di ba? Hindi ka mamamatay ng maaga. Pero kung ang kausap mo yung dala-dala yung problema, yung pasan-pasan ng daigdig, di ba? Sharon ko rin. At nakasimangot yan, siyempre. Galing-galing. Tapos ibubulong sa iyo yung mga problema, yung kaaway niya. Natake ka sa Ang napapansin mo ngayon, hindi mo alam, ikaw nadadala na, nakasimangot ka rin. Siyempre, magaganap ka, kaibigan mo yun eh. Nahawa niya mo. Kaya, napakaganda. So, ibig ko sabihin dito, bakit ko dinadagdag? Napakalawak po ng itinuro niyo. No? Tama yan. Dapat magalak lagi. Sabi yan ni Pablo. Magalak kang lagi, huwag problemado. O pangalawa, yung pagkakaisa. No? Diba? Sabi mo, yung pagkakaisa, yan po ang lagi kong sinasabi sa atin. Para tayo magkaisa, ano ang dapat gagawin? Anong Bible ang babasahin? Hebreo chapter 12 verse 2. Diba? O, sinong nakakamemorya? Matagal ko nang tinuturo yan. Para pasiklaban nyo naman ako. Namemoryado? Huwag magbasa, ako na lang. Ako na lang. So, sige, tatagal pa eh. Ang sabi sa Hebreo chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Bakit magkakaroon ng unity pag yan ang ginamit? Kasi pag nasa loob ka ng church, kanino mo daw ituon? Yes, Christ-centered ka. Hindi mo makikita si Ana, hindi mo makikita si Beth, hindi mo makikita si Lisa pagdating doon. Kasi baka makita nila si Lisa, ay galit ako dyan. Kasi sira na ang mood ko. Nakita ko si Ana, galit ako dyan. Nalungkot. Lungkot ka na. Kasi kung kani-kanino ka, tumitingin. Makita mo yung pastor, gusto ko si Pastor Dan, magaling magsalita sa San Miguel, hindi. Ano ang tawag doon? Ano ang tawag doon? Pastor-centered, hindi Christ-centered. Yung kanina, yung una kong sinabi, member-centered kayo. Diba? Ay, ayaw ko dyan. Kaaway ko yun si Ate Lini. Ayaw ko magsimba dyan. Di, ano na siya? Diba? Member-centered. So, kung tayo ay Christ-centered, unity tayo. Magkakaisa tayo. Diba? Yan lang ang dahilan. Si Kristo, di ba? Ang may kanta ba? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. God is love. No? Pag-ibig lang. Kaya nga, di ba? Inuulit ko, wala pa kayo kanina, nag-uusap kami ni Ate Leni. Ang batas ko rito sa church natin, pag-ibig. Nauunawaan ko lahat kayo. Tama yung sinabi mo na over familiarity. Utos na ng utos. Ginagawa ka ng utosan. O, pumunta ka lang dito eh. Wala kang dala? Maghugas ka. Di ba? Bossing ang dating, no? Bastos na yung member. Di ba, bossing? Ang sa akin, yung bukal sa inyong kalooban. Walang ano. Kaya kita nyo pati sa paghahandog nyo. Kahit piso lang. Basta bukal sa inyong kalooban. Kahit wala nga eh. Kasi di ba, yung inawit niya, mababasa yun sa eksakto rin sa message mo. Ano? Ang tanging alay ko, mababasa yan sa Roma chapter 12, verse 1. Yun yan.
a living sacrifice. Ihandog mo ang buhay mo. Tulad namin noong panahon. Dahil hindi naman kami kumikita pa naman nung umpisa pa lang na Kristiyano. Naglilingkod kami kay Lord nang wala ding sweldo, wala talagang natatanggap. Pero masaya kami. Bakit? Inihahandog namin ang buhay namin, a living sacrifice. Sacrifice yan. Pero nanatili ba kami doon sa walang pera? Joke-joke lang. Hinahabol talaga kami namin. Galit na galit yun pag sinasabi ko, hinahabol kami namin. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang doon, hindi ko yun ipinagyayabang. Hinahamon ko ang lahat ng makakarinig na kapag nagawa ninyo yung mga ginagawa namin, pagpapalain din kayo. Hahabulin din kayo. Yan si Pastor Dan, di ba yun ang patotoo niya? Nananagalan na kayo. Ang daming sasakyan. Talo pa ako. Kung wala akong sasakyan, isa. Pero masaya ako. Diba? Masaya ako. Kasi magdala kang lagi, aabutin namin ni Ate Lini ang 101. Diba? Kasi magalak daw lagi. Sa Genesis yung 100, nabasa ko yun. Ade po. Yung 101, nabasa ko yun. Diba? 120. 120 talaga ang gusto nito. Kaya lang, ayaw na natin ng gano'n. Pero kung gusto mo, Malakas pa. ako, kung malakas pa, tatanggapin ko kung ganito pa. Pagtulog pa. Diba? Alam mo, itong pagtuturo ko, malaking tulong ito sa gobyerno. Alam nyo, ang gobyerno sa ngayon, nahihirapan na ang daming adik-adik, ang daming mga buldapper, ang daming mga mamamatay tao. Halimbawa, ako nakapag-Bible study dyan, na ganun ang ugali niya. Buldapper siya, mamamatay tao siya ng secret. Nakakilala kay Lord. Binago ni Lord. Hindi na siya salot ng lipunan. Katulad ko, dati ako salot ng lipunan. Kaya dito sa komunidad, sa community, ang pastor ay malaking bagay, malaking tulong. Alam niyo kung bakit? Di ba yung lagi kong ikunikwento sa inyo, yung mga nakulong na talagang mamamatay tao. No? Di ba? Nang tumagal, naging pastor pa. Nasa kulungan. Ito nga yan, sabi nila. Dinartuli na kami. Kasi hanggang sa kulungan, natatapang. Dinartuli na kami, nakasaksak sa diyan sila. Nang gulpi or what, bartuli na sila. Pero ano ang sabi nila? Hindi kami nabago. Lalo kaming wild. Naging wild. Walang pagbabago. Pero ito, nang dinalaw daw sila ng pastor at nasyera ng Word of God, pag-ibig, natauhan sila. Hindi mabago sa gulpi, hindi mabago sa partulina, pero dahil kay Jesus, nabago. Dati salot sila, naging pastor pa. At dati, habang buhay sa kulungan, nakalaya. Kasi sa Diyos, walang imposible. Nakalaya. So, ba't ako napunta dyan? Gusto ko ipakita, kaming mga pastor, kaya nga, di ba sabi ko, kahit wala akong sweldo, igalang lang. Igalang, huwag papastusin. Igalang lang. Tulad, halimbawa, nag-park ako dyan, malaking tulong ako sa community. Hindi naman istorbo yun, di ba? Nasa tama naman. Hindi naman yan, ang tawag dyan, obstruction of traffic. Pag ang obstruction kasi, ito ang kalsada. Pag nasa labas ka ng kalsada, hindi yan obstruction. Kaya, ako, I have a right na pagalitan sila. Diba sabi ko sa inyo, mas mataas pa ang katungkulan ko sa Pangulo ng Bansang Pilipinas. Bakit? Ang Pangulong Pilipinas, dito lang siya. Ako, buong mundo, pwede ako pumunta, ipangaral ko ang salita ng Diyos. Diba? Walang kukontrol sa akin. Bakit? Direktang hired ako ni Lord. Dinirekta niya akong maging tagapangasiwa or yan, mangaral ng salita ng Diyos. Yan ang kaya ako kinuha ni Lord. Marami kami, hindi lang ako. So, di ba, ano ang sabi? Honor your father. Di ba? Ako, ang honor, dapat abutan. Marami talagang pastor na dapat abutan. Kasi, paano naman mabubuhay ang pamilya nila? Ako, nyo? Hindi bali ako. Wala naman akong pamilya. Ako, di ba? Wala na akong binubuhay. Ako pa ang inaabutan. Bakit ako inaabutan? Utos ng Diyos. Utos ng Diyos yan. Kami ni Ate Lini.
hindi tayo nangihingi. Di ba? Inaabutan na lang tayo. So, diyan ipinakikita. So, nalayo na ako, no? Pero na-example ko lang kasi na ang pastor dapat igalang tama yung sinasabi mo. Kung ano, ang halimbawa, tulad ko nga, pag-ibig lang ang ituturo ko dyan sa inyo. Hayaan ko na kayo ang magkusa. Kita nyo, nahihiya nga akong utos ng utos sa inyo. Kahit nga ito, iba, pwede kong utos-utosan, nahihiya din ako. Oh. Kahit hindi siya sumipot, okay lang. Napago. Naunawa ko yun. Gabi na ako. Alam na namin ni Mrs. yun. Ang sabi ni Mrs. nakapila yun. Sabi ko, okay lang naman yun. Dahil kailangan ng pera talaga eh. Tawag yun eh. Natawag. Wala namang mawawala sa amin. Kung kami dalawa ni Alex, asawa ni Mel. Ang nagbumal. Kay Alex. Oo, mabuti. Nandyan si Alex. Dalawa kaming Pero kung lalaki. hindi naman sabi niya nga po, okay lang po wag yung galawin. Kinabukasan pupunta siya maaari. Okay lang. Walang problema. Walang problema dyan. So, ang ibig ko sabihin, ako nga may karapatan na mag-utos, naiiya pa. Gusto ko, nagkukusa kayo. Kasi, Nakaisa. we are body of Christ. Basahin po ninyo sa 1 Corinto chapter 12, verse 12. No, ang sinasabi doon, tayo ay katawan ni Kristo. No, kinakailangan, nagkakaisa tayo. Di ba? Kung katawan ni Kristo tayo, sino ang ulo? Sino ang ulo ng katawan ni Pastor. Hindi, si Kristo. Si Kristo. Tayo ay katawan ni Kristo. Siya ang ulo. No? So, dito sa inihalin tulad tayo sa katawan, may gagawin tayo. Tingnan nyo. Basahin nyo. Lakasan nyo. Ate Lisa. 1 Corinthians chapter 12. Kung ikaw na nauna, ikaw na lang. Hindi ko pala. Iba pala nakita nyo. 12. 12. Inihalin tulad tayo sa isang katawan ni Kristo. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nanatiling isang katawan. Maraming Hudyo o Hentel, aligid man o malaya. Tayong lahat ay pinabautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Lord, Sige lang, basa lang ng basa hanggang may ang katawan katawan. ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako ang kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng Kalooban. bahagi ay pari-pariho, hindi yan may tuturing na katawan, ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Okay, salamat. Salamat. So, isang katawan ni Kristo pero maraming bahagi. Alam mo ba ninyong bahagi? Yung paa, tuhod, tiyan, puwet, lahat yan, dalawang kamay, pati tainga, sinabi pa dyan, no? Bahagi yan. No? So, ang ibig sabihin, lahat tayo may gagawin. Tulong-tulong tayo dyan sa church na yan para mapalago ang iglesia ng Panginoon. Hindi ko iglesia yan, ha? Tandaan nyo. Iglesia yan ni Kristo. Yun, si Jesus. Tayo, katawan, we are body. Anong malay mo? Si Ate Lisa, sa iyong magaling kumanta. Saan parte yan? Galing sa tiyan yung kanta niya. Ano malay mo, siya ang kamay, o ikaw naman ang paa. Kasi ang sabi, paano ka makapupunta sa parurungan kung walang paa? O at saka, ito ang para magkaisa, dahil kaya tayo magtutulong-tulong, tayo ang katawan, dahil kay Kristo. Kasi halimbawa, for example nga dyan, sabi, may nakita, ang bibig, walang ginawa, kumain ng kumain. Kumain ng kumain. Diba? Ang kamay naman, subo lang ng subo. Diba? Dahil may unity yung dalawa, nagkakaisa. Nakaisip sila, nalalamangan yata tayo.
nalalamangan tayo, jackpot yung bunga. Busog na busog. No? Huwag kaya natin, magkaisa tayo, huwag natin. Hindi tayo tumulong, huwag subuan. Kasi hindi naman hindi susubuan. Di ba? Magkaisa tayo. Eh, di ba, hinang-hina na. Di ba pag nagugutom ka, hinang-hina ka na. Dilupay-pay ka na. Damay lahat. Di ba? Damay lahat. Di ba, ang sabi nga yung kalingkingan, ano bang Sakit kalingkingan? ng kalingkingan. Sakit ng kalingkingan, sakit ng bubong na katawan. Yung kalingkingan lang yan. Di ba? Di ba pag naipit yan, ay, sakit na pala. Di ba? So, if nakikita lang dito na talaga tayo ay dapat nagkakaisa. Unit yan. Ganun ang sinabi mo. Walang busing-busing. Kahit ako nga, di ba? Hindi ako boss. Gusto ko, yung bukal sa inyong kalooban, pag-ibig na eh. Mahal ko kayong lahat dahil yan ang utos ng Diyos, di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan lang naman. At ayaw ko ng puro batas. Nag-aaral ako ngayon ng Biblical Foundation Course. Yan ang pinag-aaralan ko. Ang sabi doon, we are not under the law. We are under grace. Grace. O basahin mo Matthew 23:23. Yan ang maganda. Total may oras pa naman. Mayroon pa tayong 10 minutes. Mateo 23:23. Sa closing mamaya, pastor, yung apo ko check upin yun sa ospital. Ay, well. Yun. Tapusin ko. At may dadalhin mo. Ay, ayun yung, hindi yung, ayun yung, Dinala na. hindi talaga kanina. Kasi nag-aaral yun, ano yun eh, uwi. Sama ko na lang sa panalangin. Okay, sama nyo na lang. Si Terdy yun, si Terdy. Ay, si Terdy. Papacheck lang naman ito. Hello? Ha? Ano yon? Lazada. Wala ako dyan. Mag-doorbell ka lang na mag-doorbell. Yung asawa ko nandyan. Siya magbayad. Nandito ako sa Kwan. Sa palengke. Sa may malayo-layo. Saka nagbabible study kami. Mag-doorbell ka lang na mag-doorbell. Yung anak ko nandyan din. Edler. Oh, hindi ako Edler. Edgar ako. Edler yung anak ko. Okay, pakibasa. Mateo 23:23. Sino nakakita? Habag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagtunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at hinga, ngunit kinakaligtaan naman ninyo isagawa ang mas mahalaga turo sa kautusan at katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Okay. Salamat. Ano ang napansin niyo doon? Ang sabi ng salita ng Diyos, kayong mga iskriba, pareseyo, itong iskriba yan yung mahilig sa batas. Diba ang sinabi? Puro kayo paimbabaw. Paimbabaw, ano ba yung paimbabaw? Plastic. Oo. Tamang, dahil inuutos nila na magbigay ng ikapo, yan yung yerba buena. Tamang magbigay kayo ng inyong ikapo, subalit huwag niyong kaliligtaan ang higit na mahalaga. Katarungan, pag-ibig, habag yan. Yung habag, pag-ibig at katapatan. Okay. So, tatlo. So, tayo ay hindi na under sa batas. Under na tayo sa pag-ibig. Mas makuan ang pag-ibig. Kaya diyan sa church, pag-ibig lang talaga ang palakad. Hindi puro batas. Hindi puro batas. Unawain mo. Ngayon, kung nakakita ako talagang walang pagbabago, may right din ako. May karapatan din akong tayuhan ka. Dahil ako nga ang inyong magulang. May karapatan akong mag-advise.
Pero, wala akong karapatan na baguhin kayo. Nakuha nyo? Wala akong karapatan na baguhin kayo. Halimbawa, ano bang magandang example dyan? Halimbawa, mayroong mamamatay tao. Papayungan ko lang siya. Pero yung para mabago siya, hindi ko trabaho yun. Kaninong trabaho yun? Ha? Sa Panginoon. Yes, trabaho ng Diyos yan. O halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Mayroon akong nakitang rebulto sa loob ng bahay. Karamihan ng pastor, tapon mo yan. Durugin mo para wag na mapakinabangan. Kaninong trabaho yun? Hindi trabaho ng pastor yan. Yung pakikialaman yung Diyos-Diyosan na nansa sa inyo, niluluhuran mo yan, minamahal mo yan, pinupunasan mo yan, nililinis, dinadamitan. Hindi ko yan utos. Bakit? Hindi ko trabaho yan. Trabaho yan ng Holy Spirit. Kasi, basta ako, ang trabaho ko, i-share ko sa inyo ang Word of God, ang salita ng Diyos. Yan lang ang trabaho ko. Pag naunawaan ninyo, ang Holy Spirit ang magpapaunawa sa inyo na alisin mo yan. Yung Diyos-Diyosan na yan. Hindi, wala pa akong kaaway. Pero kung uutusan ko, marami pa ay gusto, pupunin pa nilang pastor. Itapon nyo na yan. Diyos-Diyosan yan, masama yan. Pakikialam nyo. Diba? O si Ate Lenny, hindi ko pinakikialaman ang business niya. Wala akong pakialam dyan. Ang Holy Spirit ang kakausap sa kanya. Nakukuha nyo? Kaya maganda ang aming samahan. Hindi ako pakialamero. Tulad yan sinasabi mo kanina. Ano yan? Yung sobra ng familiarity. Di ba? May sinabi ka dyan eh. Yung over familiarity. Yung utos-utos. Utos-utos. Ako hindi ganun. Hindi ganun. Nakita nyo ba? Na akala mo sino akong boss dyan sa atin? Gawin mo ito. Ayaw ko na. Buhay. Kahit nga sa pagbibigay ng ikapo, hindi ko kayo inuutosan. Pero, nagbibigay ako ng isang halimbawa, di ba? Huwag niyong masasamain yung isang halimbawa ko dahil kung ako magbigay, hindi ako nagbibigay ng ikapo. More than ikapo. Kaya hindi mo na matatawag na ikapo. Kasi pag 11 na yan, ika-11 na yan. Pag 15%, ika-15 na yan. So hindi ako nagbibigay ng ikapo. Pero, bakit ko sinasabi? Kasi naniniwala pa rin ako sa kasabihan. Good leader. Good, hindi ko alam. Good leader, good follower. Noon pa yan sa high school. Pag good leader ka, ang mga tagasunod mo, good din. Nakukuha nyo? Kaya naniniwala ako doon sa kasabihan yun. Good leader, ako ang leader ninyo, dapat makita ninyo sa akin yung mabubuti kong nagagawa. Para tularan. Very good. Nakuha nyo? Yun. Kasi bakit gusto kong tularan nyo ako? Bay, ang sarap kaya. Ang sarap kaya. Di ba, Ate Lene? Buhay na buhay tayo. Walang hanap buhay. Hindi kami pinababayaan. Nakuha nyo? Yun ang aking motibo. Yun ang aking gusto na masabi sa inyo. Maglingkod kayo kay Lord. No? Nagkakaisa tayo dahil tayo ay isang katawan ni Kristo. Magkaisa tayo. Lahat tayo pagpapalain. Kasi kung tayo ay nagsisiraan, sabi mo, ay wag pakainin nga yan, manlalambot tayo. Nagkaisa'y nagsisiraan eh. Di ba? Watak-watak. Watak-watak. Wala pangyayari sa atin. So, naunawaan nyo ngayon ang akin. Kaya nga, tingnan nyo sabi sa Mateo, chapter 6, verse 2. Huwag nyo nang basahin ako ng bahala. Pag nagbigay ang kanan, huwag mo na ipaalam sa kaliwa. Tama, di ba? Dahil pag ipinaalam mo pa yan kung kani-kanino, wala ka ng pagpapalam galing sa Diyos. Pero ako, hindi ako natatakot. Kasi di ba sinasabi ko sa inyo, pag nagbigay tayo, walang motibo. Kasi, karamihan, sabi sa Malakay chapter 3, verse 10,
magbibigay ako ng piso, ibabalik 10 piso. 10 doon. Kung 1,000, di 10,000 ang babalik niya. Masamang motibo yun. Kaya ayaw ko nga noon. So, ito naman, ba't ko pinaalam na more than ika po ang binibigay ko? Di, wala na akong blessing galing kay Lord. Di ba sabi ko sa inyo, hindi ako sa motibo. Kasi kung hindi ko yan sasabihin, nag-iisip ako doon na ibabalik sa akin to. Hindi ko pinaalam sa kaliwa eh. Hindi ko pinaalam kung kanin-kanino. Ako bulgar ngayon. Di ba? Good leader, good follower. Binubulgar ko. At si Ate Linnea, magpapatunay, maging kayo noon. Di ba? Nung sa love offering ko pa nilalagay. O, di ba? O, inalis ko na sa love offering dahil walang nangyayari. Hali, napunta sa video. Di ba? Nakukuha nyo? Makakaipon ba ng malaki? Pero hindi ko yung sinasabi para magyabang. Hindi. Good leader, good follower. Ito po sumunod. At huwag kayong matakot na pag ipinaalam mo yung binigay mo, ay hindi ka natatanggap. Hindi. God provider. Hindi ako pinabayaan. Pinabayaan ka ba, Ate Lenny? Ako, hindi rin. Di ba nakukuha niyo? Kasi nung wala akong magawa. Sabi ko sa anak ko, yung bunso, gusto ko pa akong gumawa ng atsara. Ano may atsara? Sabi sa akin, ititinda ko. Wala kang sasabihin sa akin kahit na ano dyan sa ganyang balak mo Tumigil ka Napakahirap po. Hindi, Mahirap magkatad mo. hindi, marunong akong gumawa nun. Kasi nga wala akong magawa. Malakas ako. Ayun sabi ng anak ko, tumigil ka na, manahimik ka na na. Bulid na ka na lang. May katulong ka pa nga ika, ayaw ka namin yung pahihirapan eh. Tapos sasabi, susubukan ko lang. Huwag mo nang uulitin sasabihin sa akin yan, sabi ng gusto ko. Okay. So, thank God. Salamat Ate Ana sa message na napakalawak. Kita nyo ha? Kita nyo, marunong na kayo. Oo, at yun, yung mga ginawa ko, yun ang palabok na. Kaya huwag kayong tumigil magbasa ng basa. Kasi mo, ngayon mo nalaman na pwede pala yung 1 Corinthians chapter 12, verse 12, hanggang sunod na yun. Para magkaka-unity. Iba, Kasi ano yun yung pagka naumpisan mo, makikita mo na yung mga supporting verse yun uugma ng uugma doon sa inumpisahan mo. Ano yung nangyayari sa at saka i-guide ka ng pulis. Yun nga po. Oo. Diba? Alas 10 na, hindi kanina, hindi pa ako nakakagawa. Ano kaya? Sabihin ko na kay Pastor sa Friday na ako. Pero sige pa rin ako. Ang ganda kaya. Yun, nag-isip ako yung nangyayari sa atin. Pwede nang pang-message yun. Pag-linggo. Alauna medya na po kumain tangali. Pwede lang pang ano yan, dagdagan mo pa. Kasi ano. Kita mo, nakadagdag ako. 30 minutes yata ako nakadagdag. Palawak-lawakin mo pa. Okay, Ate Lina, ano pangalan mo ipag-prep ko? Terdi. Ha? Terdi. Nicolas Calvinon yun eh. Terdi? Di Terdi. Third. Di Terdi. 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 Tercero. Sa sa Isaya, ano sa Kastila, tercero. Yung kapatid ko kasi, tercero. Third. Catalino San Miguel de Tercero. Tercero. Pag tinatawag ng papa ko. Tercero. Okay, so maraming salamat. Palakpakan natin si Ate Ana. No, si Ate Lina naman sa Friday. Ay, marami naman tong handa eh. Diba? Marami ka dyan handa. Sige po, tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapon ito. Tunay nga po na napakabuti mo para sa amin. Kalain po ninyo, kanila lang nag-aral si Ate Ana. Alam namin, Lord, na kung wala ka, hindi siya makakabawa. Alam na ninalay ka po, naniniwala sa iyo dahil ako man po minsan ay ganyan na magme-mensahe na ng linggo, biglang nabago dahil depende sa crowd. Depende kung ano ang dapat kong i-share. Kaya maraming salamat po, Lord. At nawa po, Lord, ay patuloy po ninyong ingatan ang bawat isa sa amin. At higit sa lahat po ay pahabain po ninyo ang aming buhay at pagpalain. Dahil nananalig na po, nananampalataya sa iyo, Lord, na kami po ay tunay ng ligtas. Dahil kami po ay nanampalataya sa iyo. Kaya dinadalangin ko po ang aming mga kapatiran, lalong-lalo na po ang ako ni Ate Lene na si Terdy.
mayroon po siyang karamdaman, nananalig ako, naniniwala na kayo po ang Jehovah Rapha. At maging isama nyo na rin po si Ate Beth at si Ate Lene na mayroon pang kaunting karamdaman. Nawa po, Lord, gumawa kayo ng himala na pagalingin po ninyo. Hindi ko po kayo inuutusan, ako po ay nagsusumamo. Dahil nananalig ako, nananampalataya, naniniwala na kayo po ang dakilang manggagamot. Kaya sa hapong ito, ngayon pa lamang po, Lord, ay pinagpapasalamat ko na dahil alam ko, Lord, na tutugunin mo ang aking mga dalangin para sa iyo. Ito po ang dalangin ay binibigay ko po ang papurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Ay, namuti ko naman ka pa. Hindi na mabigat. Tulog ka na dyan. Oh, bangon na, magkakamaya na. Dali ka, kamay na.